kiligin. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Verse 9. Kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Amen? Hawakan natin ang ating mga Bible. I hope na lahat po tayo ngayon ay may dala ng Bible. Amen? Salamat sa Diyos. Si Coach may dalang Bible. Amen? Yung ibang mga disciples may dalang Bible. Okay. So, yan po yung ating pong discipline at saka po yung ating pong ginagawa ay nagsusulat tayo. Amen? Para doon sa ating mga learnings and understanding. So, kailangan nagsusulat po tayo. Okay? Hindi naman po lahat ay ating naalala lahat. Pero kung nakasulat po yan, amen? So, pwede natin siyang balikan. Okay. Manalangin po tayo. Ama, nagpapasalamat po kami sa napakagandang panahon. Salamat po, Ama, sa bawat isa ng mga kapatid na kasama namin ngayon. At salamat po sa iyong banal na presensya. Na tunay nga po, ikaw ang pinakamahalaga sa gawaing ito. Kung wala ka, walang halaga lahat ng aming gagawin. Kaya Ama, patuloy samahan mo po kami. Hinihiling ko ang banal mong Espiritu at ang banal mong presensya na aming maranasan sa aming pag-aaral ng iyong salita. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin na narito ngayon. Ibigay mo po sa amin yung understanding of your word upang maintindihan namin ang lahat ng mga malalalim na mga talata sa banal na kasulatan. Salamat ng marami, Ama, sa iyo namin binabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So makakaupo na po tayo. Okay, praise the Lord. So ito po'y pinamagatan kong the process of salvation. Ito yung proseso ng kaligtasan. Unang-una, sabi sa Ephesians 2:8, tayo ay naligtas. Amen. Sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Amen? At dahil doon, makikita natin mga kapatid, yung biyaya ng Diyos, ito yung tinatawag nating unmerited love of God. Yung hindi tayo deserving pero ibinigay sa atin. Kumbaga, yung hindi natin kaya, si Lord ang gumawa. Amen? Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, si Lord ang gumawa. Hindi natin kayang baguhin ang buhay natin, si Lord ang gumawa. Amen? Sumunod ka lang sa proseso. So may process. Mayroong step by step na proseso na gagawin. Amen? Hallelujah. Ang sabi rito, mga kapatid, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. So hindi ito galing sa ating sarili. Amen? Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Sabi sa verse 9, ay makikita natin dito sa verse 9, hindi ito bunga ng inyong gawa. So, hindi ka po maliligtas dahil sa paggawa mo ng mabuti. Amen. Inuulit ko, mga kapatid, hindi tayo naligtas dahil sa paggawa natin ng mabuti. Kahit gumawa ka pa ng gumawa ng mabuti, hindi iyon paraan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Amen. Hallelujah. Yung paggawa ng mabuti, ine-expect ng Lord after kang maligtas. Pagkatapos mong maligtas, saka ka ine-expect ng Lord
na gumawa ng mabuti. Amen po ba? Kasi yan po ang sabi sa verse 10. Ang sabi sa verse 10, makikita po natin dito, mga kapatid, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Amen? At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ibig sabihin, nakipag-isa ka na, ligtas ka na, amen? Tinanggap na natin siya, nakipag-isa na tayo kay Kristo, amen ba? Nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. So, ibig sabihin ngayong ikaw ay ligtas na, so yung layunin, yung purpose ng Diyos, ay sisimulan mo nang gagawin ngayon. Ano yung layunin ng Diyos? Bakit na tayo nilikha? Para gumawa ng mabuti. So, yan po, sabi dyan. Amen? Nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin ito. Kasi naudlot yung purpose ng Diyos. Nagkasala si Eva at Adan, kaya ang nangyari, yung plano ng Panginoon natigil. Anong ginawa ng tao? Nagpakasama. Imbis na gumawa ng mabuti, gumawa ng masama. So ngayon, gustong i-restore ni Lord yung plano niya, yung kanyang purpose. Kaya nga, bumaba rito si Kristo, amen? Siya'y namatay, hello? Siya'y inilibing, at siya'y nabuhay na muli. Upang tayo ay bigyan ng isang bagong buhay. Amen. Kaya nga, ito yung pamamaraan ng Panginoon upang tayo, mga kapatid, ay magtamo ng kaligtasan. Dahil doon tayo magsisimulang magkaroon ng buhay. Amen. Magsisimula ka palang magkakaroon ng buhay sa pamamagitan ni Jesus. Ang sabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Kaya pag si Kristo ay nasumpungan mo, nakilala mo, nakipag-isa ka sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, amen? Doon mo palang masusumpungan ang buhay. Yung totoong buhay. Amen. Hallelujah. Kaya nga, paano nung wala pa tayo kay Kristo? Anong sabi ng Bible? Ephesians chapter 2 verse 1. Nung wala pa tayo kay Kristo, amen? Anong kalagayan natin? Ang sabi ng Ephesians chapter 2, tayo'y patay dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, wala pa tayong buhay. Kumbaga, nabubuhay ka ngayon, amen, na parang zombie. Buhay pero patay. Nanuhan nyo? Para tayong zombie. Pero nung dumating si Kristo, na siya yung buhay, nung tinanggap natin siya, doon pa lang tayo nagkaroon ng buhay. Hello? Bagong buhay. Kaya nga sabi ng Biblia, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Hello? Wala na si San Miguel. Wala na si Marlboro. Amen? Wala na si Speed. Ace Speed. Wala nang kwaho, wala nang tonghit, wala nang, ewan ko kung may nagwe-wetting pa. Siguro isa na lang. Meron pa, siguro isa na lang, ano? may mga nahuhuli. Hallelujah. Ibig sabihin, isa ng bagong nilalang, isang bagong buhay, bigay ni Lord. Amen? Hallelujah. So, ang pagbabago naman, hindi naman biglaan.
unti-unti. Amen? Habang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, patuloy tayong binabago ng Diyos. Ayan. Amen ba? Patuloy tayong binabago ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, ng salvation. Amen? So, yun po yung salvation, mga kapatid. Tandaan po ninyo natin, ang salvation ay may dalawang bahagi. Amen? May dalawang bahagi ang salvation. Una, bahagi ng Diyos. Pangalawa, bahagi ng tao. Hindi po pwede na ang salvation sa Diyos lahat. Ito yung hindi maintindihan ng marami. Amen? Hindi natin kayang maligtas. Totoo po yun. Kaya ang Diyos gumawa ng paraan. So gumawa ng Diyos ng paraan, so gawin naman natin yung dapat natin gawin. Amen? Kung isang bahagi lang ang ginawa mo, mga kapatid, kung isang bahagi lang ang ginawa mo, walang kaligtasan. Kailangan magkatuwang po yan, yung ginawa ng Diyos at ginawa natin. Amen? Parang sa pagbabago ng buhay natin, dalawa rin eh. Kaya pansinin ninyo, pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Ang sabi rito sa Philippians 2, verse 12 hanggang 13. Pag-aralan po nating mabuti. Dahil dito ay gusto ko ipakita sa inyo yung proseso ng kaligtasan. Amen? Binigay na ng Diyos, kumpleto yung salvation. Kumpleto po yan, walang kulang. Amen? Wag po ninyo kung pagkakamalian. Ano? Ang salvation, binigay na ng Diyos, complete. Walang kulang. Amen? Ito yung bahagi ng Diyos. Kumpleto yan. Hindi magbibigay ang Panginoon ng kulang. Amen? Hello? Pero kailangan gawin din natin yung ating bahagi. Yung part. Ito yung hindi nakikita ng marami. Naunawaan nyo? Okay, basahin po natin. Philippians chapter 2 verse 12. Ano sabi rito? Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin. Amen? Ngayon, ako'y malayo sa inyo. Ano sabi rito? Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan. Sa Ingles, ang sabi po sa Ingles, work out your own salvation. Amen? Work out your own salvation. Bakit? Kasi ginawa na ng Lord yung dapat niyang gawin, so yung bahagi naman natin ang dapat nating gawin. Ano yun? I-work out natin yung ating kaligtasan. Ang sabi rito, pagsikapan ninyo, sabi, di ba? Amen? But now, much more, sabi rito, continue to work out your own salvation with fear and trembling. Amen? Amen? Hallelujah. So ito yung bahagi natin, mga kapatid. Work out. Sabihin nga natin, work out. Anong ibig sabihin yan? Pagtrabahuhan mo. Pagsikapan mo. Amen? Hindi ibig sabihin tinanggap mo si Kristo ngayon. Sumampalataya ka kay Kristo, mga kapatid. Pagkatapos, wala ka namang ginawa. Tinanggap mo lang. Mayroon tayong gagawin. Ano yung gagawin natin? Work out. Magtrabaho ka. Amen? Para yung ating salvation ay makumpleto. Sabi rito, work out.
work out your own salvation with fear and trembling. Na may takot at panginginig. Amen? Ibig sabihin talagang pagsisikapan mong magbago. Pagsisikapan mo, mga kapatid, may gagawin ka. Hindi pwedeng wala tayong gagawin. Amen? Okay, verse 13. Anong sabi ng 13? Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo. So, tandaan po ninyo, yung kanina, tayo ang magtatrabaho. Work out. Amen? Sa English, ito naman ay because God is work in you. Amen? Work out, bahagi ng Diyos, o bahagi natin. Work in, bahagi ng Diyos. Naunuan nyo? Ang sabi rito, for it is God who works in you. So, si Lord ang kumikilos. Si Lord ang gumagawa. Amen? Batay doon sa ating maganda at mabuting layunin. Amen pa? Anong ginagawa ng Panginoon? Anong kanyang pagkilos? Hallelujah. Sabi rito, work in you to will. Ano yung to will? Kumikilos ang Lord at binibigyan kanya ng pagnanasa. Will. Amen? Binibigyan kanya ng pagnanasa. Hello? Hallelujah. Marami sa atin dito, kapatid, gustong magbago, gusto ang kalangitan, gusto ang Panginoon Diyos. Pero nadadala tayo ng tukso. Mahina ang espiritu ay gusto, ngunit mahina ang katawan o ang laman. Kaya nadadala ka sa tukso. Alam nyo, ang dapat nyong gawin para hindi kayo madala sa tukso? Anong sagot para huwag kang madaig sa tukso? Nakikinig ba kayo? Ano ang paraan para hindi ka madala ng tukso? Pag niyaya ka ng barkada, tuma muna tayo dyan. Ano dapat mong gawin? Tumakbo. Alam nyo ang binigay na solusyon ni Jesus para makaiwas ka sa tukso? Mag-pray ka. Ang sabi ni Jesus, devotion natin ito eh. Manalangin ka. Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. So, ibig sabihin, bakit tayo nadadala ng tukso? Kulang ka sa prayer. Kulang ka sa devotion. Amen? Kasi may binigay na si Lord na antidote para tayo ay magtagumpay sa tukso. Ano yun? Manalangin. Magbasa ng Bible. Amen? Kaya nadadala ka eh. Bakit? At pangatlo, mga kapatid, mag-fasting. Bakit? Pinalalakas mo yung spiritual mo eh. Pinalalakas mo. Hindi yung katawan ang pinalalakas mo yung espiritu mo na nagko-connect sa Diyos. Amen? Kung ang palalakasin mo ang iyong katawan, kakain ka ng kakain. Mike.
Mic. Sound. Mic, sound. Pagka ang ating palalakasin ang ating katawan, siyempre, lahat ng gagawin natin, nagpapalakas ng katawan. Amen? Nag-exercise ka, nag-jogging ka, o kaya nagdadumbbell ka, amen? O kaya papasok ka sa gym para lumakas at lumaki ang katawan. Pero, amen? Sabi ng Panginoon, the spirit is willing, but the body is weak. Mahina ang laman. Kaya nga nadadala ka sa tukso. Amen. So anong dapat natin gawin? Palakasin natin yung spirit. Amen? Bakit? Kasi the spirit is willing. Amen. So ito ang palakasin natin upang ito ang masunod natin. Paano natin mapapalakas yan? Prayer. Read the Bible. Mag-devotion ka. And fasting. Yan po yung nagpapalakas sa relasyon mo sa Diyos. Amen? Samantalang yung laman mo, humihina. So, hindi siya yung nasusunod, kundi ang nasusunod yung spirit. Naunawaan nyo? Kaya ang sabi rito, ang Diyos ang nagbibigay ng pagnanasa. Pangalawa, at kakayahan. So, ibig sabihin, si Lord pa rin nagbibigay sa atin ng ability, kakayanan, para magawa natin ang kanyang kalooban. Amen? So, tandaan po natin mga kapatid, sa salvation ay laging dalawa. Amen? Bahagi ng Diyos at bahagi ng tao. Ginawa na ng Diyos yung kanyang part, pero kung hindi mo gagawin ang part mo, wala ka ring makakamtang kaligtasan. Amen. Kaya, nasa sa atin pa rin yun. Kung gugustuhin natin. Amen ba? Hallelujah. Kaya nga po mga kapatid, makikita natin dito, hallelujah. Ano yung unang-unang process, mga kapatid? Hallelujah. Sa kaligtasan. Oh, mayroon ka ng faith. Amen. Huwag po ninyong kalilimutan, ang demonyo may faith din. Kaya kung sinasabi nyo, yung lahat ng narito mananampalataya, yung mga unbeliever, wala dito. Tandaan ninyo, kasama nyo si Satan dyan. Believer din siya. Pero bakit hindi siya naligtas? Ang sabi ng Bible, si Satan ay mananampalataya din, nanginginig pa. Amen. Praise the Lord. Nanginginig pa siya. Di ba? Kaya, huwag tayong masyadong kampante kung mananampalataya ka. Tandaan po ninyo, maging si Satan mananampalataya din. Hindi siya unbeliever. Hindi siya 80s. 70s siya. Hindi ba? Pero anong problema ni Satan? Ang problema ni Satan, kagaya rin ng maraming mananampalataya. Meron nga silang faith, hindi naman nila pinamumuhay. Di ba? Amen. So, paano mo may papakita na ikaw ay ligtas? Sabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa, patay. Walang kwenta. Tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Ligtas ako.
O ligtas ka, pero wala ka namang gawa. Ano kwenta ng pagtanggap mo? Di ba? Anong saysay na ikaw ay tumanggap? Samantalang sabi ng Bible, patay. Alam niyo yung ibig sabihin ng patay? Hindi gumagawa. Sampalin mo man ang patay. Amen? May gumaganti bang patay? Wala. Abay, pag gumanti yan, tatakbo ka na. Mabuti na lang, naalala ko yung patoto ni Ate Lorena, maganda. Pinagaling po siya nung nagkaroon po kami ng kondito. Nung nagkaroon kami ng bisitang Koreano, di ba? Pinag-pray siya, gumaling. Hallelujah. Pinagaling siya ni Lord. Yung una niyang patotoo, namatay na siya eh. Nakakita na siya ng liwanag. Actually, namatay ka na noon, sis. Kaya hindi mo alam eh. Kasi patay ka na noon eh. Dinala ka na doon sa liwanag eh. Kasi nasulyapan mo na nga yung libro eh. Sabi ng Bible, doon sa aklat, may aklat po sa kalangitan. Amen? Hallelujah. Na pag yung pangalan mo wala doon, hindi ka tatanggapin sa langit. Nandun ba yung pangalan mo, sis? Wala. Kaya hindi siya tinanggap sa langit. Kaya sabi ni San Pedro, di ka pa nakarehistro. Sabi ni San Pedro, hindi ka pa botante rito ah. hindi ba siya nakarehistro? Amen? Wala pa yung pangalan eh. Amen? Kaya ako naniniwala, pinabalik po si Ate Lorena dito. Kaya hanggang ngayon buhay siya. Amen? Ibig sabihin, binigyan siya ng Panginoon ng second chance. Ikalawang pagkakataon po yan. Pero ako naniniwala, patay na po siya. Hindi niya makikita yung mga bagay na yun kung buhay ka. Amen? Mabuti na lang, binigyan siya second chance. Hello? Hallelujah. Kaya tayo, kapatid, binibigyan tayo ng second chance ng Lord. Magbago na tayo. Diba? Amen? Praise the Lord. Binigyan ng second chance si Prince. Hallelujah. Ako po namatay na rin eh. Ilang beses na ako namatay din eh. Binigyan lang ako ng chance ng Lord. Muntik na rin po ako mamatay. Pero salamat dahil marami nagpe-pray. Saka tinignan ni Lord yung oras. So, hindi mo pa time ah. Di ba? Hindi mo pa oras. Balikan na lang alas 12. Pag hindi natin time, mga kapatid, walang mangyayari dyan. Kahit anong gawin mo pa. Amen. Hallelujah. So, binibigyan tayo ng Diyos ng second chance. Si Romel na stroke, second chance yan eh. Si Brother Rendren, second chance yan. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ni Juni kanina, Pastor, sabi niya, mayroon pa akong invite. Marami pa yan, 5 yan. Kasama si Bong. Di sabi ko, invite niyo yung lahat ng invite. Gagawa tayo ng grupo. Tapos kakanta tayo rito, no? Amen? Kakanta tayo rito. Yung isa nakaganon. Yung isa nakaganon. siguro ganda tignan na kumakanta tayo lang. Hindi, actually, second chance po yan. Kaya, pasalamatan natin ng Diyos, binigyan pa kayo ng panibagong pagkakataon. Bakit tayo binibigyan ni Lord ng chance, mga kapatid? Amen? Para yung mga bagay
na hindi pa natin naisaayos, ayusin na natin ngayon. Amen? Abay, huwag naman ninyong hintayin, ay gusto ko bigyan pa ako ni Lord ng second chance. Kaya abusuin ko katawan ko. Paano kung na-stroke ka? Oh, di ba? Tanungin nyo sina Brother Romel, di ba? Sasabihin nila, sana kung hindi ko inabuso yung katawan ko, hindi ako magkakaganito. Hindi po madali pinagdadaanan nila. Di ba? Amen? Gusto nyo bang maranasan yun? Pagpipray ko kayo. Hindi po madali. Mga kapatid, mahirap po yun. Amen? Yung gusto mong maging normal yung lakad mo, hindi mo magawa, ang hirap po nun eh. Amen? So yan, second chance po yan. Ikalawang pagkakataon. Sabihin mo sa katabi mo, binibigyan ka pa ni Lord ng pagkakataon. Okay? Sabihin mo naman sa kabila, magbago ka na. Ayan. Amen. Praise the Lord. So, ang unang-unang proseso ng kaligtasan. Amen? After na magkaroon tayo ng faith, hello? Tayo ang magdadagdag. Dagdagan. Sabihin mo sa katabi mo, dagdagan mo ang iyong faith. Yan. Yan yung tinatawag nating nagsisimula na tayo sa paggawa. Amen? Kasi kung hindi mo dadagdagan, hindi ka gagawa ng mabuti. Anong idadagdag natin? Okay, 2 Peter chapter 1 verse 5 hanggang verse 9. Basahin po natin. Itong idadagdag natin sa faith. Ito idadagdag mo sa iyong pananampalataya. At ang magdadagdag nito, hindi si Lord. Sabi ng mga disciples, Lord, dagdagan mo ang aming faith. Hindi si Lord ang magdadagdag niyan. Ikaw. Amen. Kung si Lord pa magdadagdag niyan, binigyan ka nga na ng faith ni Lord. Ang faith, tandaan po natin, ang faith natin galing kay Lord. Amen? Ang trabaho natin, dagdagan. Amen. Ano idadagdag natin? For this very reason, make every effort to add to your faith goodness. Paano ka gagawa ng mabuti kung hindi ka mabuti? Ano unang-unang idadagdag mo? Kabutihan. Bakit? Kasi ang purpose ng Lord, gumawa ka ng mabuti. May faith ka nga, hindi ka naman gumagawa ng mabuti. Anong kwenta ng faith mo? Amen. Patay. Kaya idagdag mo sa faith mo ang goodness at knowledge. Idagdag mo yung karunungan. Kaya kailangan mo magbasa ng Bible. Dapat knowledgeable ka sa Word of God. Amen. Para mayroon kang gabay sa paggawa ng mabuti. Amen ba? Para ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin magiging biblical. Verse 6. Ang sabi rito, add to knowledge, self-control. Ano yung self-control? Pagpipigil. Alam nyo, sa pagpapastor, kung wala kang pagpipigil, hindi ka tatagal. Bakit? Iba-iba ang takbo ng utak ng mga tao. Amen? Kaya kung wala kang pagpipigil, kaya kung wala kang pagpapasensya, kung wala kang pagmamahal, ay talagang ikaw mismo sasabihin mo, suko na ako, ayaw ko na. Amen. Praise the Lord. Kaya kailangan natin idagdag po yan. Self-control, perseverance, godliness, yung pagiging makadiyos. And verse 7,
Ang sabi sa verse 7, mga kapatid, add to godliness, brotherly kindness. Ano yung brotherly kindness? Pagiging mabait sa mga kapatid. Amen? And brotherly kindness is love. O kung wala kang love, paano ka makakagawa ng mabuti? Bakit pinadadagdag ni Lord yung faith natin? Para makagawa tayo ng mabuti sa kapwa. Gusto ng Lord maging mabuting tao tayo. Hindi tayo gumagawa ng masama. Ang ginagawa natin, mabuti. Dahil doon ka tinawag ng Panginoon. Amen ba? Verse 8. Sabi sa verse 8, mga kapatid, for if you possess these qualities in increasing measure, amen, they will keep you from being ineffective. Ingatan ka raw nito, maiwas ka sa pagiging ineffective. Ano ba yung ineffective? Yung ineffective, yung walang silbi. Amen? Amen. Gusto ng Lord, magkaroon lahat tayo ng silbi. Amen. And unproductive. Ang sabi rito, unproductive, yung wala kang naihahambag. Di ba? Unproductive eh. Wala kang nagiging bahagi. O ayaw ni Lord yun. Kagaya halimbawa, magsuswimming tayo, di ba lahat tayo may hambag? Ano yung hambag natin? Hotdog. Hotdog. Walang kamatayang hotdog yan. O sige, gagawa tayo salbabida. Gawa sa hotdog. Okay. In your knowledge in our Lord Jesus Christ. Amen? Amen ba doon? Verse 9, panghuli. Ang sabi dito sa panghuli, but if anyone does not have them, kung ang sino man sa inyo, wala yung mga katangi ang nabanggit, mula verse 5 hanggang verse 7, ang sabi rito, sila ay, number 1, ang sino mang wala ng mga katangiang ito, ano yung mga katangiang iyon? Mula verse 5 hanggang verse 7. Amen. Yun yung mga katangian. At ang sino man daw na wala ng katangiang iyon, sila ay mga nearsighted. Amen? Ibig sabihin nearsighted, hindi naman bulag nakakakita, kaya lang tangi nakikita yung malapit. Amen? Ang tawag ko dito, mga makikitid ang utak. Nearsighted eh. Amen? Yung hindi nakakaunawa. Pagka nearsighted ang isang tao, yun lang malapit ang nakikita niya, hindi niya nakikita yung malayo. Yung taong malawak ang pangunawa, mga kapatid, nakikita niya lahat. Amen? Kaya malawak yung pangunawa. Yung taong makitid ang pangunawa, yung malapit lang nakita. Kaya nga makitid. Ibig sabihin, sasabihin natin kagad, ay hindi pa ito malago sa pananampalataya. Di ba? Bakit? Makitid. Nearsighted. Ang sabi rito, blind. Ito, bulag. Ito talaga, wala nang nakikita. Bulag na eh. Si Brother Junie, may nakikita pa yata eh. O, nearsighted. O, pero hindi naman makitid yung utak niya. No? Sa physical lang. Pero ito, spiritually speaking, ang tinutukoy dito, yung makitid ang pangunawa. Amen? Pangalawa, bulag. Talagang ito, walang nakikita. Bulag eh. Amen? Kaya ang ipinaglalaban niya, yung tradisyon. Bakit? Bulag eh. Hindi pa niya nakikita yung liwanag. Nasa dilim pa eh. Nanuhan niyo? Nasa liwanag na ba kayo? Hallelujah.
O baka yung iba, mga kapatid, hanggang ngayon, may nagpapatawas pa sa inyo. Sa kilikili, ilagay nyo. Pero yung gumagamit pa kayo ng kandila, ay, may nakikita ko. May nasagi ka. Hindi ka nagtabi-tabi. Kaya nagalit sa'yo si Nuno. Kaya nga, pangalan pa lang, no na eh. No! Ibig sabihin, huwag kang maniwala sa ganyan. Amen? Maniwala tayo sa Word of God. Tandaan po ninyo, pagka may masasamang espiritu, nakakalat-kalat sa dadaanan nyo, tatabi ang mga yan. Tumabi kayo, dadaan ng anak ng Diyos. Hindi nyo kailangan mag-excuse. Amen. Hindi nyo kailangan mag-excuse, mga kapatid. Yung iba, ingat na ingat, anak ka ng Diyos. Makikiraan po. Tabi-tabi po. Excuse me po, baka may maapakan ako sa inyo. Huwag ka nakikusap. Pagsisipain ko nga ang mga yan. At ito pa po isang magandang bagay, pagka naging anak ka ng Diyos, hindi ka tatablan ng kulam. Totoo po yan. Amen. Hallelujah. Wala na yung mga pasibit-sabit na bala, langis, kumukulo. Praise the Lord. Ayan si MJ. Lahing aswang po yan. Kaya nga hindi uso dyan maligo eh. Langis-langis lang. Okay. So blind. And has forgotten that he has been cleansed from his past sin. Nakalimot siya na siya pinatawad na sa kanyang mga kasalanan. Ito yung mga taong nakalimot. Bakit hindi ina-apply kasi ang faith? Hindi dinadagdagan. Amen? Hallelujah. So, kailangan idagdagan. Amen? So, ibig sabihin, pag may faith ka, may kailangan kang gawin. Amen? Para makompleto yung salvation. Naniniwala ka dun sa tinanggap ko si Christ. Amen? By grace, I am saved. Through faith, I accept Him. Amen? Amen? Tapos tuloy-tuloy ka pa rin ng bababae, ng ino. Tuloy-tuloy ka pa rin. Amen? Wala kang ginawa. Ano mangyayari sa iyo? Wala po. Kailangan meron kang gagawin. Dagdagan mo yung faith. After na binigyan ka ni Lord ng faith, ngayon, ikaw naman ang magdadagdag. Amen? Madadagdagan yan pagka tayo ay nagbabasa ng Word of God. Amen ba? Praise the Lord. Pangalawa, sabi ng Bible, make every effort. Make every effort to enter. Luke 13:24. Pagsikapan ninyo. So, ibig sabihin, may kailangan tayong gawing effort. Amen? Ay, wala akong ka-effort. Ito, pupunta ako ng langit. Di ba? Hindi. Kaya nga, kukunti lang ang maliligtas. Huwag niyong isipin, marami ang maliligtas. Kukunti lang. Bakit? Kasi kukunti lang, mga kapatid. Ang kukunti lamang po yung nag-e-effort. Amen? Ano sabi ng Bible? He said to them, make every effort to enter through the narrow door. Pagsikapan ninyong makapasok kayo sa makipot. Pag sinabing narrow, amen?
makipot, masikip, narrow door. Amen? Because, ang sabi rito, many, I tell you, will try to enter and will not be able. Sabi rito, sinasabi ko sa inyo, ang sabi rito, I tell you, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, pero hindi makakapasok. Amen? Maraming magtatry. Hello? Maraming susubok, pero hindi makakapasok. Bakit? Yung disiplina pa lang, hindi na kaya eh. Di ba? Maraming tao, kapatid, gustong pumunta ng kalangitan, pero ayaw maghirap. Dito sa church, yung discipline, magbasa ka pa lang ng Bible, ayaw na. Ang gusto, ay magbabasa ako ng Bible pagka nasa mood ako. Pagka wala ako sa mood. Alam niyo, mga kapatid, ilang araw ako nilagnat. Pero nagdi-devotion pa rin ako eh. Hindi lang ako nakapag-devotion, nung talagang matinding yung mga mata ko, parang sasabog. Ramdam ko, mainit na mainit yung mata ko. Hindi ako makapagbasa eh. Sabi ko, parang ang init. Tapos sabay pa ng mainit ang panahon. Di ba? Parang nag-aapoy yung mata ko. Kaya hindi ako makapagbasa. Amen? Pero yung pag-observe ng discipline, tandaan po ninyo, isang napakalaking bagay po niyan. Bakit? Gusto mong makapasok eh. Amen? Kaya inaalam mo ang Word of God. Inaalam mo, sinasaliksik mo ang salita ng Diyos. Hello? Amen? Kaya rito, sabi rito, maraming magpipilit, ngunit hindi makakapasok. Amen ba? So, kailangan tayong gumawa ng effort. Di ba? Tandaan po ninyo, ang kalangitan ay para lang sa mga taong nag-e-effort. Amen? Bagamat hindi tayo titira sa langit. Bagamat ang sabi ng Bible, tayo ay nakarehistro. Dapat magparehistro tayo sa langit. Tama po yun. Di ba? Kaya yung pangalan ni Sister Lorena, hindi nakita doon. Kasi hindi pa siya nakarehistro doon. Amen? So, ang pagpaparehistro ng pangalan ay sa langit. Kasi nandun yung office ni Lord. May kausap ba ako? Amen. So tayo, tumanggap kay Christ, tayo, mga kapatid, ay kailangang magparehistro doon. Kaya ang sabi po ng Philippians 1:20, tayo ay citizens na ngayon ng kalangitan. Amen? Anong sabi? Mamamayan ng langit. Hello? Bagamat doon ay hindi tayo titira sa langit. Pag-evacuate tayo sa langit, pero hindi tayo titira doon. Titira tayo sa new earth. Gagawa si Lord ng bagong mundo at bagong langit. Amen? Kaya dito makikita natin, mga kapatid, ang sabi rito, pagsikapan. Sabi nga natin, pagsikapan. Pangatlo, mga kapatid, hallelujah. Pangatlo, yun lamang makakapasok doon sa heaven ay yun lamang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Okay, buksan po natin ang Bible. Matthew chapter 7, verse 21 hanggang 23. Yan. Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ulitin ko, kapatid, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos. Amen. Amen. Lalo na yung tumatawag sa Panginoon ng Panginoon. Hello? Ano dapat tawag natin sa Diyos? Aba. Yun. Amen?
Kaya hindi nakapasok yun, mga kapatid eh. Hindi yun anak eh. Bakit? Ang tawag ba naman niya sa Diyos? Panginoon. Andiyan ba kayo? Alam na alam ni Lord kung sino kanyang mga anak. Ang tawag sa kanya, Aba. Pagka nagpipray, ang tawag, ang panalangin nila, ang address niya sa Ama ay Ama. Hindi Panginoon. Pagka Panginoon ang tawag mo sa Diyos, ikaw ay hindi anak. Ikaw ay alipin. Panginoon eh. Pagka sinabing Panginoon, alipin ka. Amen? Tayo, mga anak tayo. Amen? Pero servant pa rin ni Lord. Amen? Praise the Lord. Kaya dito, makita natin, kapatid, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kare ng langit. Sino ang papasok sa langit? Yun lamang sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Amen? Sila lang ang papasok. Yung sumusunod. Paano naman natin masusunod ang kalooban ng Diyos? Di magbasa ka ng Bible para malaman mo yung kalooban ng Diyos. Kaya napakaganda po ng ating devotion, mga kapatid, day and night. Binabasa natin ito upang malaman natin ang nakasulat dito para matupad natin ang lahat ng mga nakasaad doon. Di ba? Kaya ang pinag-uusapan natin ngayon, ilang beses mo nang nabasa ang Bible. Hindi ito pagalingan, mga kapatid, dahil marami ka nang nabasa, kundi yung para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Para ito'y magawa natin. Kasi kung hindi mo alam kung anong kalooban ng Lord, hindi mo magagawa ang kanyang nais. Amen? Alam niyo ba kung anong kulay na gusto ni Lord? Alam niyo ba kung anong pagkain gusto niya? O anong pagkain gusto niya? MJ? Hindi. Hindi ka nagbabasa ng Bible, ano? Nagbabasa ng Bible, kulang pa. Alam niyo ba ang pagkain gusto ni Jesus? Tilapia. Alam niyo ibig sabihin ng tilapia? Food for the gods. Ngayon niyo lang nalaman yun? Ha? Hello? Nung nabuhay na muli si Jesus, ano yung iniihaw ni Peter? Hindi, bangus. Di ba nung namatay si Jesus, ang mga alagad, nagkawatak-watak. Pero nung nag-resurrect siya, yan, si Peter nagbalik sa pangisda eh. Di ba? Pinunta ni Jesus. Oh, di ba? Oh, at nagkainan sila sa dalampasigan. Oh, nag-ihaw siya ng isda. Oo. Hindi, ang sabi, yung isdang yun, pampano. So, ibig sabihin, tandaan po natin, yun lang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kahit na may faith ka, kahit na tinanggap mo si Christ, kung hindi mo sinusunod ang kanyang kalooban, hindi ka tatanggapin sa kalangitan. Kaya yung osas-osas nyo, sa inyo na yan. Amen? Hallelujah. Kailangan mong gawin ang kalooban ng Diyos. Di ba? Sabi ng marami, tayo raw ngayon nasa ilalim ng biyaya, wala tayo sa ilalim ng kautusan. Tama po yun. Amen? Sabi ko, kung wala tayo sa kautusan, so ibig sabihin, ano susundin natin? Ito yung tinatanong ko sa maraming hyper grace. So, ano susundin natin kung wala na tayo sa ilalim ng batas?
Sabi nila lagi, love. Di ba? Love. Alam niyo kapatid, sabi ng Bible, ang sabi ni Lord, ni Jesus, if you love me, you will obey me. So ano susundin natin? Kautusan ni Kristo. Hindi pwedeng wala kang susundin. Hindi pwedeng na born again ka pagkatapos wala kang batas. Wala kang susundin. Pwede ba yun? Amen. Ibinigay nga ng Diyos ang batas para magkaroon ng kaayusan ng lahat ng bagay. Kaya may batas. Di ba? Oh. Amen ba? Kaya dito, makita natin dito, sabi rito, ang kalooban lang ng Lord. Pang-apat, pangatlo na po ba yun? Pang-apat, sabi ng Bible, yung mananatili. Yung mananatili. Sila lang ang maliligtas. Amen. Hallelujah. Ang sabi ni Jesus sa John 15:7, John 15, verse 7, sabi rito, if you remain in me, and my words remain in you. Amen? So, gusto ng Panginoon yung manatili tayo sa Kanya at ang salita niya manatili sa atin. Amen? Ask whatever you wish and it will be done to you. Hello? Pwede ba yun, mga kapatid? Hallelujah. Si Peter, nag-backslide siya. Di ba? Pero salamat, nakabalik siya. Amen? Hallelujah. Mabuti na lang. Andyan pa ba kayo? Nung mag-backslide si Peter, pinalo up ba siya ni Jesus? O ng mga ibang alagad? Wala eh. Sabi ni Jesus, pag nakabalik ka na, alagaan mo ang iyong mga kapatid. Yun ang habilin. Ibig sabihin, naniniwala ang Diyos, makakabalik si Peter. Amen? Si Judas, nag-backslide din. Nakabalik ba? Hindi na nakabalik si Judas. Bakit? Nagpakamatay. Pero hindi namatay si Judas sa pagpapakamatay. Alam niyo ang Bible niyo? Namatay si Judas, nung magpapakamatay siya, naputol yung lubid. Nahulog. Bumagsak. Sabog ang kanyang tiyan. Doon siya namatay. Hindi siya namatay dahil nagpakamatay. Nalaglag. Nadisgrasya. Yun. Amen. Kaya yung lugar na yon, walang halos gustong bumili ng lupa na yon dahil yung dugo ni Judas nagkalat doon. Amen. Kaya yung hindi nagbabayad ng jeep, mga Judas kayo. Who does not pay? Nagwa 1, 2, 3. Amen? Hallelujah. Sinong mahilig mag 1, 2, 3 rito sa jeep? Jerickson? Okay. Ang sabi po sa Revelation 2:25, ito, malapit na tayong matapos. Revelation chapter 2, verse 25, ngunit dapat kayong manatiling tapat sa akin hanggang ako'y dumating, sabi ni Jesus. Amen? Hanggang kailan tayo mananatili? Hanggang sa pagdating ni Lord. Konting-konti na lang, mga kapatid, huwag kang bibitaw. Konting-konti na lang, darating na si Lord. Malapit na siyang darating. Coming soon. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah.
Amen. Yes. Hallelujah. At last verse. Ito, last verse ko na po ito. Matthew 13:13. Ang sabi rito, kapuputan kayo ng lahat. Matthew 13:13. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Mark. Ngunit, ito, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen? Okay, nag-serve ka sa Lord. Matagal na panahon. Pero yung bandang huli ng iyong buhay, nag-backslide ka. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng ginawa mo nung una, mawawala ng sayo. Amen? Kaya nga ang Panginoon, tumitingin siya, hindi yung umpisa. Alam niyo tinitingnan ni Lord? Yung katapusan. Kasi doon makikilala. Maraming magandang nagsimula sa umpisa. Pero nagtapos ng mali. Nagtapos ng hindi tama. Amen? Sabi nga sa Galatians 3:3, nagsimula kayo sa espiritu, ngunit natapos kayo sa laman. Oh. Amen? So, tandaan po natin to mga kapatid. Amen. Sabi ni Jesus, okay, pangalawang huli ko na ito. Sabi ni Jesus, John chapter 10, I am the door. Amen. Si Jesus ang pinto. Si Jesus ang pinto. Amen. Anong ginagawa sa pinto? Dinadaanan. Sa John chapter 10, John 14:6, si Jesus ang daan. Anong ginagawa sa daan? Dinadaanan. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung pinto at daan, yan lahat dinadaanan. Amen? Nang ibig sabihin, hindi ka pwedeng pumasok dyan nang hindi sumasampalataya kay Jesus. Hello? Amen? Hallelujah. At pag yan ay dinaanan mo, ang pinaka-purpose mo, makapasok sa loob. Amen. Makapasok ka dun sa loob mismo. Sino yung loob na yon? Yung Ama. Ang sabi ng Bible, no one can come to the Father except through me. Sa pamagitan lang ni Jesus, saka natin mamimit yung Ama. Amen? Bakit? Ano bang purpose ni Jesus nung nandito siya? Nung nandito si Jesus, ang tanging layunin niya, ipakilala ang Ama sa lahat ng tao. Amen? Yan ang kanyang layunin. Kaya hindi pinakilala ni Jesus kung sino siya. Hindi yun ang kanyang main purpose. Ang main purpose niya, ang kanyang mandato, ipakilala ang Ama sa mga tao. Amen? Nung dumating ang Holy Spirit, ang trabaho ng Holy Spirit, amen, i-remind at ipakilala si Jesus naman sa mga tao. Naunawaan nyo? Yun ang trabaho ng Holy Spirit. Walang gagawin ng Holy Spirit sa kanyang sarili. Ang gagawin niya, amen, yung itinuro ni Jesus, i-remind niya tayo. Hello? Pangalawa, i-convict niya tayo sa kasalanan. Pangatlo, hahatulan niya tayo. Amen. Yun ang gagawin ng Holy Spirit. Kaya makikita natin, mga kapatid, ang Diyos may magandang plano sa bawat isa. Amen? Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. May mga natutunan ba kayo?
Tumayo po tayo at manalangin. Taas po natin ating Bible. Hallelujah. Nagsulat ba kayo? Okay. Ama, salamat po na marami sa umagang ito na binigay mo sa amin. Salamat po sa mga natutunan. Salamat po sa mga kapahayagan. Salamat sa mensahe. Salamat, Ama, sa pagkakataon na pinagkakaloob mo sa amin. Dahil ang buhay namin ito ay binigyan mo pa ng tsansa para makapagsimula kaming muli, magbagong buhay, may ayos ang aming buhay. Hallelujah. Tulungan mo po kami na maunawa naming lubos ang iyong salita at patuloy na mapagbulay ito. Ayahan mong patuloy na madagdagan ang aming pananampalataya, mapagsikapan naming makapasok sa kalangitan, manatili kami sa iyo at magawa namin ang iyong kalooban upang sa ganon, Ama, ay kami yung tanggapin, hallelujah, at manatili kami sa iyo. At sasabihin mo sa amin, pag kami nandun na sa iyong kaharian, well done, good and faithful servant. Salamat po, Ama, sa kabutihan mo. Hallelujah. Dahil kung wala kaming gagawin, wala kang sasabihing well done, wala kang sasabihing servant, kasi wala kaming ginawa. Pero dahil may ginawa kami, Ama, hallelujah, sasabihin mo sa amin, well done, good and faithful servant. Ayahan mo patuloy na mapaglingkuran ka namin ng ayon sa iyong kalooban. I-bless niyo po ang bawat isa, Ama, at salamat ng marami. Sa aming pag-uwi, ayahan mong patuloy sumaamin ng iyong pagpapala, basbas at bendisyon, ngayon at magpakailan pa man, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen.